Good morning mga kapatid and welcome to Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Sa umagang ito, ang may pamagat po na pagbubulayan natin ay ang nagpaparumi sa tao. At ang reference verse po natin ay matatagpuan sa Marcos chapter 7 verse 15. Ganito po ang sinasabi. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Napakaraming pagkain ipinagbabawal sa Judaismo at napakaraming ritual na dapat sundin sa paghahanda ng pagkain at sa aktwal na pagkain, na kung hindi susundin ay magpaparumi sa tao. Tinuligsa ng mga Hudyo si Jesus dahil sa hindi pagsunod ng kanyang mga alagad sa ritual ng paglilinis. Wika sa Marcos chapter 7 verse 5. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno?
Kumakain sila nang hindi muna naguhugas ayon sa kaugalian. Hindi naguhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Wala itong kinalaman sa personal hygiene o kalinisan para sa kalusugang pisikal. Pinaniniwalaan ng mga Pariseo na ang pagsunod sa kanilang katuruan tungkol sa pagkain ay may kinalaman sa kalusugang espiritual, na ang paglabag dito ay nangangahulugan ng pagkakasala. Sinansala ito ni Jesus sa pagsasabing ang nagpaparumi sa tao ay hindi ang pumapasok, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. Nagbigay ng kaunting scientific explanation si Jesus sa verses 19 and 21. Ganito po ang sinasabi, sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, yung pong pagkain, at pagkatapos ay idinudumi. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipan. Hindi nga ba't sa bibig ng tao lumalabas ang mga salitang maaaring magwasak ng isang buhay? Ang mga masasakit at mapanirang salita sa kapwa, mga panlalait, mga pagsisinungaling. Wika sa Santiago chapter 3 verse 6, ang dila ay parang apoy. Isang daigdig ng kasama ang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. At sa verse 9, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Mga kapatid, siyasatin po natin ang ating puso, isipan, at maging maingat sa mga anumang bibitawang salita. Kung ito ay makakasakit, makakasira sa isang nilalang na kapwa-tao. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa paalaala sa aming mga pagsasalita. Linisin mo ang aming puso na maaaring pagmulan ng masasamang isipang hindi karapat-dapat sa iyo. Amen. Mga kapatid, at sa umagang ito, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay nais kong sabihin ang isang friendly reminder: be Christ-like in your workplace today. Have a good day at nawa ay pagpalain po tayo. Ingatan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin sa buong maghapon at sa darating pang mga araw. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pakikinig. God bless us all.